Ang nakaraan, hindi ko binsido itong si Doña Cielo sa sinabi ng attorney sa lahat. Kailangan niyang gumawa ng paraan para muling bumalik sa kanila ang kumpanya at ari-arian ng mga Samonte. Ngunit paano kung may asungot na pilit na lumapit sa kanila? Kasalukuyan nakatira ang mag-ina sa binigay na kondo nitong si Don Ramon. Mabuti na lang kahit ganon ang nangyari ay nagbigay pa rin ito ng pamana kahit na niloko siya. Samantalang naiwan naman sa mansyon itong sina Natalie at Nanay Melissa. Nora, kahit ba na kami na ang nakatira dito sa mansyon, manatili ka pa rin ba? Oo naman, Melissa. Alam mo, kung hindi mo na itanong, malaki rin ang naitulong sa aming pamilya itong si Don Ramon noon. Di katulad ni Doña Cielo na mahigpit sa lahat ng bagay. Pero sa huli, hindi pala siya ang totoong tagapagmana nitong mansyon at kumpanya. Nora, hindi ko man pinaplano na ganito ang mangyari. Kaya nga ako tumahimik eh. Pero lumabas din ang totoo. Maraming salamat, Nora, sa pagiging tapat mo kay Don Ramon noon. Alam kong wala kaming karapatan sa lahat ng kanyang ari-arian dahil sabit lang kami dito eh. Melissa, narinig niyo naman ang sinabi ng attorney. Kayo ang tagapagmana ng lahat. Bagamat baguhan pa lamang sila pero ginawa ng mag-ina ang lahat para maging maayos ang pakikitungo nito sa lahat ng mga empleyado. Nako, sino naman kaya ang mga bruha na yan? Sana hindi sila malupit kaya kay Doña Cielo. Sad naman ng mga empleyado. Makinig kayong lahat. Ito nga pala si Mrs. Melissa Salvacion. Sila ang bagong tagapagmana ng mansyon at kumpanya. Kaya gawin niyo ang lahat para hindi kayo matanggal dito. Nay, kaya ba nating paghawakan ng kumpanyang ito? Wala tayong idea sa pagtatakbo nito. Natalie, nariyan naman si Attorney de la Cruz para maging katuwang natin. Samantalang bigla namang nag-ring ang phone nitong si Ferdinand. Laking gulat niya dahil international call ang tumawag sa kanya. Hello? Engineer Samonte, it's me, Richard Dowell. Yes sir, what can I do for you sir? Look engineer, I'm calling you and sad to say that our big project is cancelled. What? But Sir Dowell, I thought that you already signed the contract before I leave. Sorry engineer, but it's the management decision. Okay sir, I'll understand. Binaba ni Mr. Dowell ang tawag. Inakala kasi ni Ferdinand na maging maayos na ang deal nila ni Mr. Dowell. Marahil may nagtanggang umagaw noon sa kontrata at sila ang nanaig. Oh, Ferdinand, ano nangyari sa'yo? Parang hindi yata maganda ang mood mo ngayon ah. Ay ma'am, wala na akong trabaho sa Bahrain. Tinanggal nila ako sa kontrata. Ano? Paano yan nangyari anak? Ma'am, dito na naman siguro ako natrabaho. Papasaan din naman at makahanap din ako, hindi ba? Samantalang nagkausap naman sina Natalie at Melissa na dapat sila mag-hire ng isang batikan at bihasa pagdating sa kumpanya at nagsundo ang mag-ina. Hello? Ferdinand? Sino to? Mr. Ferdinand, it's me, Natalie. Oo, bakit ka napatawag Natalie? Alam mo, kung tutuusin, malaki ang utang na loob ko sa iyo, Mr. Ferdinand. Dahil kung hindi dahil sa iyo, baka kung napapaano na ang nanay ko. Natalie, anong ibig mong sabihin? Ano gusto mong sabihin sa akin? Ferdinand, napag-usapan namin ni nanay na ikaw ang mamahala sa negosyo ng tatay ko. Alam kong malawak na ang kaalaman mo pagdating sa ganitong industry. Miss Natalie, anong tingin mo sa akin? Mr. Ferdinand, kesa naman na sa ibang tao namin ipahawak ang negosyo na wala namang kasiguraduhan. Wala namang kaming balak na agawin mula sa inyo ang lahat pero si Attorney de la Cruz ang nagdesisyon, hindi kami, hindi ba? Ang gusto ko lang ay isang tahimik at simpleng pamumuhay. Nag-usap na kami ni nanay. Ibabalik namin sa inyo ang kumpanya. Marahil, kailangan lang namin ni nanay ng ilang halaga para makapagbagong buhay sa probinsya. And the rest, babalik namin sa inyo ang pinaghirapan ng mami mo. Sige. Kakausapin ko si mami tungkol dito Natalie. Kung ano kanyang magiging desisyon dito.
Samantalang dahil alam ni Cielo kung paano makapasok sa mansyon, walang pag-alinlangan nitong pinutol ang preno ng sasakyan na madalas nilang gamitin noon. Ito ang tanging naisip na paraan ni Cielo para makaganti sa mag-ina at mabawi mula sa kanila ang kumpanya. Kinabukasan dahil nag-usap na nga itong sina Ferdinand at Natalie tungkol sa kumpanya. Nakapag-desisyon ang mag-ina na bumalik na lamang sa probinsya kung saan sila galing. Gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang naudlot na pag-aaral sa kolehiyo. Ito ang tanging solusyon para sa kanyang magandang kinabukasan. Kuya Victor, pwede mo ba kaming ihatid sa may terminal ng boss? Ma'am Natalie, Ma'am Melissa, pwede naman po kayong ihatid sa lugar niyo dahil kayo naman po ay pamilya ni Don Ramon. Sigurado ka ba, Kuya Victor? Mga 8 oras din ang biyahe natin. Ayos lang yun, ma'am. Tungkulin ko pong may hatid kayo ng ligtas sa inyong lugar. Nako, salamat Kuya Victor ha. Kahit ilang linggo pa lang akong nandito pero napakabait niyo po sa amin ni nanay. Ma'am, bakit pa kasi kayo alas dito samantalang sa'yo naman pala pinamana ang lahat ng ari-arian ni Don Ramon? Kapag bumalik dito si Bruja, nako, maniguradong magiging madilim na naman ang mansyon. Ewan lang namin kung makatagal pa kami dito. Wala namang problema kay sir eh. Isa siyang mabait na amo, yun nga lang talagang si Ma'am Cielo talagang napakapangit na ugali. Matapos maglipit ng mga gamit ang mag-ina ay lumabas na sila patungo sa sasakyan. Melissa, Natalie, huwag niyong kalimutan muling dumalaw dito ha. Kung tutuusin nga, kayo ang may karapatan sa mansyon na ito. Sad naman ni Nora. Kasalukuyang umalis na nga ang mga ito at dumaan sa may expressway para iwas traffic at agad makarating sa probinsya. Ngunit habang kasalukuyan nilang binabaybay ang expressway, hindi inasahan ni Victor na dahan-dahang mawala ang preno ng sasakyan. Ma'am, nawala pang preno ng sasakyan natin, ma'am. Mabubungko tayo, kuya. Dahil sa malakas na takbo ay tumama nga ang mga ito sa barrier, kaya ito naging dahilan para tumagilid ang sasakyan. Aray, ang sakit. Ma'am Natalie, ayos lang kayo? Oo, kuya, ayos na ako. Si nanay. Nay? Nay! Gumising kayo, Nay! Dahil sa malakas na impact, ito ang naging dahilan para malagutan ng hininga ang nanay ni Natalie. Nay! Nay! Gumising kayo, Nay! Huwag niyo akong iwan, Nay! Ilang saglit pa may dumating na ambulansya at dinala agad sa ospital ang pasyente. Kuya Victor, paano nangyari yun? Hindi mo ba chinecheck bago tayo umalis ng bahay? Naku ma'am, araw-araw ko naman yun chinecheck eh, pero hindi ko alam baka may nagplano nitong lahat. Kuya Victor, meron bang CCTV sa grahe natin sa bahay? Oo ma'am, meron po. Kung ganon, ipakita natin sa mga kapulisan kung anong nangyari at kung naging inside job ba ang gumawa nito. Mahalalaman kaya ni Natalie kung sino ang gumawa nito. Ano kaya ang gagawin ng dalaga sa pagkawala ng kanyang ina? Ipapakulong kaya nito ang tao na sa likod ng krimen? Kaya naman mga kaibigan, huwag nating kaligtaan ang ating mas naka-intense pa na kwento sa ating part 5. Abangan natin ang ating part 5.